Yung walang baril. Hindi na muwi. Walang Bible. Jeremiah chapter 7 verse 23 and 24. Sabay-sabay tayong basahin. 23 at 24. Go! But this day commanded I them, saying, obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. 24. But they hearken not, nor incline their ear, but walk in the counsel and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. Tayo may manalangin, dakilang Ama, salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po, Panginoon, sa special number at ang choir. Salamat po ang kailang buhay, Panginoon, na ang kailang pag-aawit sa mensahe na ihatid po sa mga hearers. Nawa na unawaan din nila ang kahulugan ng pag-aawit, Ama, na ikaw makita sa lahat ng panahon sa buhay, mayroon po dito sa lupa. Ganon din po yung pong tinubos. I pray, Father, na salamat po sa mensahe, ganun ang paalaala mo sa family life. Ganon din po, Diyos, sa lahat ng kapatiran na nasa ibang bansa, o Diyos, na nakikinig sa mensahe, Panginoon. I pray, Father, na naway bless mo sila. Malaking ko rin, huwag mong bayang mga kapatiran sa Hong Kong, Singapore, at Norway. I pray din, Father, na higit na sila po maging mainis sa lahat ng paglilingkod sa amin sila. Higit sa lahat, ganoon po sa amin at kasama yung Panginoon ng mga mission dito sa Gethsemane Christian Baptist Mission sa Salvation, sa Alicia. Ito, Father, na nawa ito yung magkaroon ng encouragement sa kanila. Ganoon din po ang bawat isa. I-bless mo, Father, ang bawat isa. Tulungan po yung people. Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Lahat po magsiupo. Amen. Dito po sa 23, 24. Bago yan, mayroon tayong December 14, meron po may kakasal dito sa church. Amen. At si Pastor Neil o Reverend Neil, kanilang solemnizing officer, Ma'am Bituroy, di bali. Ilan natin ang church at partisipasyon. Pakita yun po yung inkayong mag-asawa. Pakita yun po yung dalawa. Ayan po. Thank you. Mr. Rashid, si Brother Rashid po ay pamangkin. Ayan po. Pamangkin niya ako eh. At siya rin po ay natapos mo yung doctorate mo, kapatid? Okay. Nasa doctorate po ng education niya. At ang kanyang asawa ay teacher din po. Meron din kaming teacher dito na nagtuturo rin ng public school. Thank God at nandito kayo ngayon sa amin. Ganun po sa kanilang partisipasyon. At yung pong nasabihan ko ng maging ninong at ninang. Okay? Itong dalawa na magsasama. Nawa, ipag-pray natin sila sa kanila pong incoming na wedding. At ganoon din po na sa bawat isa ay dapat tayo po ay magpanalangin ng bawat isa. Amen. So, dito po tayo sa Baptist thing, commanded I them, saying, obey my voice. Alam niyo po yung tinutukoy na obey my voice. Si Jeremiah na propeta ng Diyos. Ni Jeremiah nga adipel ti Diyos. Tinagan na ka Jeremiah. May isang usarin ni Apo Diyos. Itidayjay Old Testament na chimpo. May isang propeta nga gikas kasaba. Nga saan nga maumuma. Nga kan kanayon nga ipalpalagi. Nga kunan ni Apo Diyos. Nga obey my voice. At daan tayo iti managtulog. Iti dati bilbilin ni Apo Diyos. Takunan ni Apo Diyos, manatoy. And I will be your God, and ye shall be my people. And walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Dili kang kanayon nga ibilbilin ka na tayo. Makinig po, ladies and gentlemen. Mga members, Gethsemane, sa aming mga bisita, ay importante ka na tayo nga agdingag
itibilin niya ako Diyos, tawan may timbilin na, nga, pakaikurbuan, pakaitakwakan. No, bigit timbilin ti Diyos kada tayo, amin nga dungag, kung amay imbaga na nga dungag kayo, makinig kayo, at tayo lahat makinig, dahil ito po ay benefit sa atin, spiritual at physical. Dahil ang Diyos po, iyon po ang ating director sa buhay na ito. Wala tayong dapat director sa buhay na ito, kundi ang Diyos na tumubos sa atin. Alangan naman siya, ang Panginoon ang tumubos sa atin, iba ang director mo. Ang director, ibig sabihin, siya ang nagdadrive sa katawang ito, o siya ang pasimuno na nagdadala kahit saan po tayo. Kung sa sasakyan, ang Diyos ang driver. Ikaw ay nakasakay sa likod. Pag ang Diyos ang driver, dadalhin ka hindi po sa kapahamakan. Dadalhin po tayo. Yung po, alam ng Diyos na tayo kumpleto ang kaganakan, kasiyahan. At ginarantiron din ng Diyos, lahat na lumakad sa kalooban ng Diyos ay masaya. Ang kasayahan na ito, hindi pansamantalang kasayahan o kagalakan, kundi spiritual na kagalakan, including physical. Jeremiah is a heart-broken prophet with a heart-breaking message. He labored for more than 40 years preaching. Nangangaral iti 40 years. 40 years proclaiming a message of doom to the ethnic people of Judah. Itong mga Judah, mayayabang. Doom to the ethnic people of Judah, ibig sabihin po, itong pong condemnation ng Diyos sa mga proud. Kaya nagkaroon po ng pangangalan ni Jeremiah sa mga Juda o bansang Juda, ang mga tao roon, dahil sila po ay mayayabang. Maraming paraan ng pagyabang ng tao. Maraming pera, kaya mayabang. Dahil ikaw ay mahirap, kaya ikaw po ay biniliit. Meron ding mayabang, dahil po sa tinutukoy maraming pong kaalaman. Meron ding mayabang, dahil po sa doktrina. Maraming kayabangan, pero ang kayabangan tinutukoy ng Biblia, yung yabang na ayaw ng Diyos. Ano yung ayaw ng Diyos? Katulad po ni Lucifer. Nagyabang si Lucifer, gusto niyang pumantay sa Diyos. Yung may isang sample ng yabang. Mayroon din kasi yabang na ito po ay valid. Ano yung sample? I'm proud of you, mother, for you are my mother, my only mother. Yan, di ba? Ginagagalak mo yun, ipinagmamalaki ko ang magulang na tumulong sa iyo nung magtapos ka ng komersyo. Pero, yan example na hindi naman pagyayabang na ayaw ng Diyos yun. Ayan, I'm proud of you, Father. I'm proud of you, Pastor. I'm proud of you, brother. Ayan, physical po ng proud po yun. Yung pinutukoy na proud, yung kung ayaw ng Diyos, na gusto mong pantayan ng Diyos, at ang gusto mong masunod sa buhay mo, hindi ang director, ay ang Diyos. Yun po ay yabang. Ayaw ng Diyos po yun. Yun po ay ugali ang mga taga-Juda. Kaya mahirap pasukin ng Ebanghelyo. Kahit 40 years na pangangaral, hindi pa rin pumasok ang mensahe ng Biblia sa mga Juda o itong bayan o bansang Juda. Kaya mahirap parang magiging proud na tao. Dahil ito ay isang cancer. Itong nagbibigay po, panagsulat, tinabayan, kin panagbulag, timata, nga sa mga maawatan, tinasantuan akasuratan. At tinasan ko na kasuratan, kit nabababangon, ti panangilawag na. Mayat kumano Latin da ito, ilawag tayo English. No, mayat kumamit, no, dahil pingasao ka, mayat kumano, ito'y Hebrews word, ilawag tayo ti English, yung Tagalog, yung Ilocano. Kaya naglawag mo ti Biblia, da English, at Tagalog, at da Ilocano. Ano nga rason na saan tayo nga maawatan, tadagamit, ang dingding, nga saan na kaya't nga awatan? Ang dapat talaga siya sana makaawat. Yan? Ang dapat di makakita, madi na makita. Sinasadya talaga na hindi makita. Tingnan niyo po, ang pasamalang ko daw, kung Kristiyano,
nagbulag-bulagan. Bakit? Nag-Lord might obey my voice. But they hearken not, nor incline their ear, but to walk and the counsel. Huwag nyo na kasi subukan mananampalataya na lumakad kayo na ayon sa kontrol ng direction ng iyong mind. Huwag nyo subukan ang Diyos. Pwede tayong lumakad na ayon sa gusto ng Diyos sa magitan ng pakiusap sa Diyos. Panginoon, ikaw ang director sa buhay ko. Turuan mo akong dapat kung gawin araw-araw. Pangunahan mo po ako. Ang bilin naman ng Diyos, manalangin ka araw-araw, kausapin mo siya sa magitan ng panalangin. Magbasa ka naman ng Bible. Yun ay wala sa atin. Hindi ka nagbabasa ng Bible, paminsan-minsan ka manalangin, nung nagkaroon ng sakit, oras-oras manalangin. Yung ugali na, tanggalin natin mga kapatid, yung ganyang ugali. He bring the message. But despised and persecuted by his countrymen. Tingnan niyo po. Pumunta ka dyan sa kalsada, mangaral ng Bible, dalhin mo ang Bible sa mga kanto-kanto dyan sa mga kanto. May tao dyan lang tayo, dalhin mo ang mensahe. Punta ka sa mga business, yung mga business na palengke, laklako. Pumunta ka mga kadagdag opisina ninyo, basta mo iskwilaan. Anya ti reaction ti rupa, ihig mo ti bangilyo. Ihig mo ti kinapudno. Makita yun, no, ano ba na-experience, pataasin mo dahil dyan. At na nakasibango, at dahil ano, entertain, at dahil handa ka tayo respectuin. Tis bagada at religion men. Anya pa iti bagada, at the sektami, kapangkay ko din yaw na aramidin at nagpinsiak. Dahil dyan, dahil dyan, takitaan na katihit ka po. Lalo kung saka-saka ka na pa, kung nag-commute ka, nag-tricycle ka. Dahil ngayon si Kakit, nakasakay ka iti Land Cruiser, 5.6 million. Ganyan ti amount na. Tapos ang bodyguard mo si Hepe. Bit-bit mo yung bote ng kasyong. Ganyan, welcome ka. Pero ang bit-bit mo, nasa po nakasuratan, nakasimata. Karo saka-saka, tapos may tuklang pang sapatos, ay mas lalong ay bukas sa mga nangailangan ng ganyan. Wala akong pwedeng pagbigay ng abuloy sa iyo. Napanasak na niya kamsa. Isungarod nga, dahil Adal, yung pong aral tungkol mo sa nangyari sa mga Judea. 40 years na nang mga ngarap po si Jeremiah. Matigas pa ang ulo itong mga Judean, itong mga tao ng Juda. Bakit matitigas? Punong-puno ang kayabangan po ang mga ito. In order for them na magiging macue ang kanilang problema. Tingnan nyo, but though his sermons in science, he faithfully declares that surrender to God's will is the only to escape calamity. In order for us to escape calamity, one word is to surrender. Ang dalat niya. Ano yung isurrender mo? Isurrender mo ang buhay mo. Isurrender mo ano yung mayroon ka. Dahil lahat naman na mayroon ka. Pag-aari po, yung ating pong dinadakila ng Diyos. At nananapat lamang ng alak ng Diyos ay magiging masunurin sa pinag-uutos ng Diyos. They went back and not forward. The title of this message. They went back and not forward. Unang punto sa verse 23. Baka book Exodus 15:26. The perversion of the moral standard. The perversion of the moral standards ay sa verse 23 po ng Jeremiah chapter 7. Baka book po ay Exodus 15:26. The perversion of the moral standard. Example po, sa Roma 1:26 and 27. Example, Roma 1:26-27. Ano yung mayroon dyan? Adultery. Gambling. Ang mga bagay na ito mayroon sa gobyerno.
Katulad ko itong mga nasa presidente, may 3 asawa yan, may 4. Punta ka sa casino, may mga gambling lord. Punta ka sa business ng San Miguel Beer, may lisensya yan, may license to keep, lisensya. Licensed by the government kasi yung lisensya po, itong mga alak, ay malaki ang tinutulong sa gobyerno upang mabuhay itong mga nag-uopisina, upang patakbo ng gobyerno. Malaki po ang taksya. Kaya, paano tayo magkakaroon a respectable institution sa harapan po ng may kapal? Kung yung mga bagay na mayroon po tayo ay hindi po kinikilala. Kaya, very respectable institution ay dapat po tayo alisin itong mga bagay na ito. Adultery. Yung mga prostitutes. Ang mga homosexual. Kaya mayroong mga bakla, mayroong mga tumboy. Kaya si Bless, tinanong ko nung mga Mida Jai po, Bless, ikaw ba ay tumboy? Ay, hindi yun naman ako yung babae. Hindi naman yung Bless. Hindi, ang tumboy ay babae rin yun. Pero ang kanyang karakter ay lalaki. Gusto mo ba yun? Ayaw naman yung Bless. So, salamat ko talaga yung babae, si Bless. Okay? Kaya tinitingnan ko yung itong mga kababaihan, yung mga bata pa ang edad. Nawawala dito ang tumboy. Ewan ko kay Stereomet. Nang kanyang karakter ay lalaki. Ang kanyang puso ay lalaki. Pero babae naman physically. Ang sabi ng Biblia sa mga ganito, dalawa lang po ang ninilikha ng Diyos, lalaki at babae. Huwag natin pong dagdagan at huwag natin i-legitimize o huwag natin magiging legitimate. Kaya, nagtataka ko bang magagaling naman ang ating modermadura, itong mga galing na bagay. Magiging ang babae daw na tumboy ay pwede pumasok sa parte ng lalaki kasi mga lalaki. Ganon din po yung mga bakla na babae ang kilos, pero lalaki pwede pumasok sa mga CR ng babae. Iwan ko, hindi ako alam ito ng balita kung anong nangyari dyan. Paano kung kunwari naging bakla lang? Yun ang totoo lalaki. Paano yan? Tapos na yung babae pag pumasok sa sila. Hihintay na magkaroon ng ring doon sa karang, hindi mo alam, invalid yung rules. Kami naman natin musikadura. Ang mga lawmaker, mga expert, mga scholar, doctor of law. Pero, pasalita ng Diyos. Ladies and gentlemen, I challenge you. Hindi tayo magiging bansang malaya, bandits of sin. Kung hindi natin ipag-pray ang ating pinuno mula sa presidente, lahat ng mga elected official of the land. At ipinag-pray natin na magkaroon ng kaligtasan sa hanay po ng ating pamunuan. Kaligtasan spiritually. At sa ating pagganap bilang anak ng Diyos, dapat ang mga anak ng Diyos ipinag-pray na hindi lang po silang maligtas kundi sa ating pagganap na umaksyon to go after the lost. Tingnan mo po itong mga Juda. They went backward, not go forward. Ang mananampalataya karamihan nagbabackward. Dahil makita natin ang kaaway ay matitindi. Physically, kayamanan mayroon sila. Pero nakalimutan po natin ang kapangyarihan ng Diyos na mas matibay at mayroon lahat yung mayroon mo sa atin. Pag ikumpara mo na ka, katulad po ni Eliza, nung nagkaroon ng digmaan, ang sabi yung servant, Panginoon, marami ang ating kaaway, katulad po ng buhangin ng karagatan o ang dagat. Pinag-pray ni Eliza ang kanyang servant. Nung binuksan ng Diyos ang kanyang mata, nakita niya po, mas marami yung kakampi nila kaysa yung mayroon sa lupa. At nakakabay, nakacharyot na ang kanilang espada ay umaapoy pa. Nung nakita po sa paligid ko ng taas, nakakabayo. Kada isang anghel, 182,000 kaya niya pong buksain. Isang anghel lang yun. Ang pinag-aralan natin nakaraan, 2 anghel ang nagbabantay sa atin. Bukod na may nagbabantay sa atin na 2 anghel, mayroon pa si Jesus Christ sa atin at ang Ama, ang kamay ng Ama, ay nasa atin. Bakit ayaw natin sundin yung gusto ng Diyos? You want to go back
matibay na pananampalataya. Kayo grow in grace in the sight of the Lord. Have faith in God, said the Lord. Mahirap bang gawin yun sa panig natin? Samantalang ang liwaliwanag nun, ang banal na kasulatan na sinasabi, obey my voice. Amen. Gambling is destroying moral homes, making more thieves, cheating, more liars. Yung liquor, ang mabigat dyan, may mga Kristiyano na ganyan pa rin. Alam nyo, dahil itong mga kabataan, sinasabi ko sa inyo, kung lisensyado lang akong maglagari ng leg, iwan ko lang, marami akong nalagari sa mga young people siguro. Hindi nagari ang leg kasi hindi nung nangarap. Wala, hindi kasi pwedeng lumagari ng leg ng tao eh. Kundi mamahalin. Sinong mamahalin? Yung ganyang ugali. Ha? Hindi mamahalin ang ganyang ugali, kundi mamahalin yung tao nadaya sa magitan ng anak. Meron ba nang lalaro ng, ano yun, yung ganyan? Anong pangalan yung brother? Bilya. O yan. Sino yung magaling Bilya? Si Bilya na lang, sinalo. Alam nyo, wala bang ibang panahon pag-aksaya kundi ang Bilya? You go to the outside. Dapat sila ang sumama sa iyo. Pag ikaw ay pumunta sa church, sumama ba sila? Hindi. Ikaw naman ang pumunta sa gusto nila. Ayaw naman ng Diyos yun. Mas nanalain ka pa rin, bigyan mo ako ng trabaho. Paano ako bibigyan ng trabaho? Enjoy the work. Naghintay ang barkada kumayang gabi. Yung mga tama yung daw. Naghintay sila, hindi. Ay, hindi pala eh. Alam niyo mga kapatid, young people, I challenge you. Ito namang kawabayan, itong mga abortion, Hebrews 2:15, abortion. 1.5 million babies a year has been sent a cry of murder up to God that cannot be ignored. Marami pong mga abortionists. Ang malungkot may balita tayo Kristiyano na abortion, na-abort yung kanyang dala. Dahil sa pag-iinom, ganyan. Kung ikaw babae, pinagkatiwala mong katawan mo sa isang lalaki, mas higit pagkatiwala mo yung mayroon doon. Walang nag-inis mga ladies. Yun ba pagkatiwala yung mga ladies? Ang nandoon, amen? Ito. Kaysa yung, alam mo kasi itong mga lalaki, bulero ang mga yan eh. Ikaw lang, mahal ko. Mamahalin kita. Kaysa, sa lahat ng mutya ng karagatan, ibigay ka sa isang mundo lang. Yan. Pagpunta yung lalaki sa ibang lugar, ikaw naman ang aking mahal. Number 1 sa buhay ko. Pag pumunta naman sa ibang lugar, ikaw lang ang aking mamahalin, sabi ni Bruno. O tatlo lang niya, mamahalin niya. Paano kung sumagot yung tatlo? Tama ba yung brother Marong? Pag sumagot siya, di ba paano yan? Pag nakuha yung muna, takasan nyo. Hindi magpapakita doon sa number 1. Pag nakuha yung pangalawa, hindi tatakasan nito. Pag nakuha yung tatlo, tatakasan nito. Pag namatay naman yung tao, tatlong iiyak. Yung ugali natin kapatid lang, huwag natin gawin yung mga men. Sabi ito totoo. Kristiyano, lukuin mo. Ang problema kung may Kristiyano ganyang ugali. Tatanggalin mo yan. May ganyang ugali na Kristiyano ka na ganyan pa rin ugali mo. Pag nagmahal ka, yun lang mamahalin mo. Diba, Brad? Hindi naman magiging pala. O si brother ano? Okay, hindi ko naman magiging. Alam niyo mga kapatid, maigi sa atin na magiging yung honest lang tayo mga kapatid. Kaya itong mga young people, pag magmahal kayo, huwag naman iglesia. Ang mahal, baptist naman. Amen. Di ba daw? Amen. Oo. Si Eric, di ba gano'n? Amen. Oo. Kung magmamahal pa itong mga lulubuan, magmahal po tayo, yung pananampalataya. Kaya lagi kayo umaatin sa, mayroon kayo mga doctor na ganyan na. Young people, magmahal kayo yung pananampalataya.
Maraming magaganda sa mga leads natin. Ang sa inyo kasi maghanap ka sa labas. Alam nyo, pag ikaw ay lumabas sa kaula, yun ang tinatarget ni Satan. Pati ibon nga eh. Yung ibon na nasa luneta, pag lumabas siya, kakarnin yung tagalabas ha. Pero pag nasa loob yan, malaya ka sa loob, pero guardiado ka. Safety ka pa. Sa Diyos, pag nandun ka sa panig ng Diyos, safety ka. Ay gusto mo lumabas, targeting ka ngayon si kaaway. Hindi mo tama na nag-aalala pa? Pag wala ka sa puder ng magulang at lumalabas ka, may mararating ka. Mabuti, di mo walang dalawang mata. Magpasalamat na tayo sa buhay pa hanggang ngayon. Maraming ganyan mga kabataan eh. Gusto nila mawala sa kapuder ng magulang. Hintayin mo pag ikaw ay magkasama. Amen? Ito yung mga yapyo, gusto nila layo nila ng sunod. Hindi mo pwede yan eh. Paano kung walain tayo ng Panginoon? Ha? Kasi tayo po bilang mga anak ng Diyos, ilaw. Tayo po ay pagsilawan. Example sa mga kapatiran sa mananampalataya dito sa iglesia. At example ka rin po sa komunidad. Si Brother Rimano David, nung wala pa sa baptis yan, lasing-liyo yan. Nabaliyo yan. Ngayon nung nasave yan daw, nasave daw. Sa baptis mong punta, wala na yung babaero, hindi na yung mga kaya kayo po. O, di naman pa nakakaamon yan. Silong naman. Mananampalataya. Nung manamula, wala na yung ganyan. Ano yun? Bilyan. Wala. Nahimel, no? Saan ka mo nagsisimba? Sa Baptist Church, saan mo? Barangay doon. Pwede sumama, gusto mo rin magbago. Ganyan. Ang problema, kung ikaw dinadala yung magganyan, ako bahala. Iskay mo limit, ako, patay na. Pag dumaan si pastor, nagtatago na yung mga naparataya. Parang siguro na. Ay, minsan dumaan ako na, diretso yung preske. Sino nga, yung muntik pa akong mga diretso sa akin. Ewan ko nung tama, nakita ko si Longmon eh. Hindi ko naman nakita si Longmon eh. Parang si Long. Masyado kayo si Densedo. Parang si Long lang yun, parang. Then, si Eric, ganyan. Itong mga boys nito eh. Ha? Alam yung mga kapatid, style natin, tanggalin naman natin. Bago-bago na eh, malapit naman yung December, patapusan na naman ng ano eh. Wala naman yung 2019. Ano ang buhay natin sa 2020? Ha? Magbago naman tayo mga kapatid. Pangalawang mundos. Acts 4:31, breakdown revival. There must be a mighty prevailing intercessory prayer. A prayer that will not let you down until the fire come from heaven. Ito, makinig po. Panalangin. Magulang. Ipag-pray nyo ang ating mga anak, yung mga anak nyo. Pag-pray nyo sila. Paano ka panalangin kung ikaw ng pasimuno, pasaway sa bahay? May mga pasaway na magulang, ayaw ng tatay eh. Ang anak pa nangongorek. O tatay, manalain ka ba pag kumain ka? Hindi ganyan na kumain ka na, hindi ka nanalain. Meron ganyan. Nebis yung example ng tatay mo. Ha? Kaya kayo po mga tatay, tayo mga tatay, dapat tayo po ang pasimuno ng panalangin. Tayo ang pasimuno na dalhin ang ating mga anak sa tuturo ng tama. Saan nadalhin ng mga anak? Sa may ributo ganyan. Ano yung ganyan? Di ba alam? Ano yung sasabi ni Father? Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ano yun? Di alam paliwanag ng bata. Tapos kukunin pa yung panyo. Kung nasa pa ni Maria, yun lang. Ano yung tuturo yung magulang niya? Kung hindi tayo muna matuto ng banal na kasulatan. Masursuruan tayo kumatis sa uti Diyos. Ang kung tayo nga naganak, nasurusuruin sa uti Diyos, saan kasi katagkutin yun? Banal na Espiritu Santo. Kaya tungtong pagkatibili na Diyos, tumutulong niya ako Diyos, na masuruan na bitiubig. Patasin mo yung pag-pray ni Mrs. mo. Patasin mo yung pag-pray ni Mr. mo. No, adang kayo, magkasunduan. Pag-pray mo sila, God will intervene. Mag-i-intervene ang Diyos ang bawat problema sa bawat isa. Kung iluluhod mo sa Diyos. Amen? Amen! We need to pray like Daniel. Ni Daniel po ay mananalangin. Mayroon siyang schedule. We must be honest and we need to begin with ourselves. Before, bago kaya gisuro, i-start natin, irugi tayo mo, ibagbagi tayo mo, tamang aramid. Nung kaya mga tiyanak mo, agbitbit ni Bible, si ka mismo, agbitbit ka ni Bible. Hindi mo pwede, agbitbit ka lang ni Bible, sakit sana, agbitbit na lang kaya ko. Hindi mo pwede yan.
Kasi yung matanda nito, ako naman, hindi pwede magbibit siya ako kasi mismo katawan niya, hindi pa mabibit-bit. Exception naman yun. Pero si Brother Edmund, kaya magbibit yan. Kahit dalawang Bible. Amen. Ang mahirap, kung pumunta sa church, wala pang kahit isang Bible na bitbit. Di ba? Amen? Kaya, susunod yung mga kapatid. Si Daniel, nanalangin niya, may schedule sa Diyos. Anong nangyari kay Daniel? God bless Daniel. We need to pray like Hezekiah. Si Hezekiah po, ano nangyari kay King Hezekiah? Ni Hezekiah, rautan di adong nasyon. Ito'y nasyon na. Nung kumasampat yun, dahil ito pati paglarian ni Hezekiah, rautan da dahil sampat yun, iti probinsya, iti mountain province, ipugaw, anya pa. Ati, palatang pagigaraw, pati Manila, umay dati nga rautan dahil yung paglarian sa Kamatulay, nga barang munisipyo. Ay, atong dadatang kaaway tayo, ay sundan ang armada, at may helicopter da. Kasi kilaban ni Hezekiah, kadang di Ammonites, kadang di Assyrians, nagkukumbay nga mangraw, iti nga Juda. Pero ayaw tinaramin ni Hezekiah. Imbaga na kalagiti, tauhan na. Imbaga na, agkararag tayo ni Diyos. Iti Diyos ni Israel. Taisip na dahil nga nasyon, taday ito nga nasyon, pag nanailang nagiti anak ni Diyos, kati karit ni Diyos saan balbado. Nagkararag na, nagdumog na, pati nag-iasawa na, pati nag-ianak na, nagkararag na ni Diyos. Yan nangyari nga. Hampalang naggaraw ni Hezekiah, nagiti adday tingato masuntatos nga ang Diyos. Isang timpira ka nagiti amans. Natayda nga awante, nagbiya ka may isa. Nang talag tayo kumati Diyos saan nga arak. Saan nga prostitution. Saan nga pag-ibang bansa. Yan i-cancel problema na yun. Ang talag kuma. Taniak Diyos ti mangisuro mo kasano nga rumang ay nasyon. Dahil naarami kay Hezekiah po, the Bible says, hindi kailanman nagbabago ang Bible. Ang salita ng Diyos kailanman hindi po nagbabago. Ang ating bansa nagbabago, ang mga tao nagbabago. Kung lamang at pa nagtalag, nagmititang tao, pinasyon tayo. Oray pa'y Russia, China, ang Vietnam, Cambodia, atakin na ti Pilipinas. Nung iimat Diyos at dahil Pilipinas. Kaya maburahin niya Diyos ti Russia. Kaya maburahin niya Diyos ti China. Tangay palubos niya Diyos niya, daigin niyo, dagitan na ako. Tadagitin ang anak ko, special for me. Saith the Lord of hosts. Kaya, hindi posible sa Diyos. Kaya niya pong gawin protektahan ng ating bansa. Kung lang tayo po'y maging obedience to the voice of God na sinasabi ng banal na kaslanan. Kung magdidepende ka po sa ating kapangyarihan, kahit ang pandigma, ang mga Amerikano, yung ganyan. Walang magagawa ang Amerikano. Kung awan ni Manayapo Diyos ka ng wala. Tapi pigsapon na, hanggang nakukuha ti paaguan tayo. O rin o, gayin mo tintiro nga daga. No kabusor mo, may sa nga Apo Diyos. Ako po na maramitan ti taga-daga. Kaya nga runawan na Apo Diyos si daga, tintilangit, tintikalaban na. Kaya na? So nga, ikakampi natin takapsa, napipigsa na. Napigsa, iti adda kada tayo. Iso nga tayo mananampalataya, saan tayo kumanga, saan? Nagtultuloy nga agserbi, babae, di pa nagkarara, kinagbasa, kinasampo ng kasuratan. We need to pray like church. Katulad po ni Pedro. Agkararag tayo kumangas like church. Ni Pedro po, amoy ni Pedro, nakakulong. Iti baludan, gapo, iti banghilyo. Ngayon gapo ti kararag, kaya ni Apo Diyos, kaya ni Giti Angel. Nawarwaran di po sa skid Pedro. Kat naglukat, di giridridaw, talungaridaw, naglukat, giiner, yung center, at saka yung house. Naglukat dahil yung ano, nagiging gwardiya na po. Primo ni Suna, panakabalenti may sa ngamin. Kahit di nga ito, legions of Indians. Legions, adunga ang Edes. So nga, hantay ko mga budbutay. Dapat man nalahin tayo mga kapatay. Katulad ko ni Hudson. Ni Hudson po ay nasa Burma. Nangangaraw po ng salita ng Diyos. At ang kanyang asawa at si Hudson po na laki na asawa niya ay nakabitin di ulit ti Bartolina. Ijay pa mo, ayan, maraming daga. Adunga pa dyan, di Iraq.
mga duwang sa tangka. Kasi yung ulo na, dito yung flooring. Nung bumaba yung ulo na yung flooring, kagatong nagtidaga, talo tidaga dyan. Babae ti panalangin. Nanalangin si Mrs. Hudson. Umabot kapot ti panalangin. Umabot ng 33,000 God save souls. Hindi iling ang burma. 33 o 30 to 33,000. Nga naala nga naisalakan itinasyon ng burma. Dahil sa panalangin lamang nitong dalawa sa panalangin. Dahil ang Diyos isay, tibyan, kagiti anak na. Nung kumalayan, at dati pa nagtulong, pa nagtalag, hindi pa nakabalin ti Diyos, na nabigpigsa niya ako Diyos, kadang hindi amin na dagpidaga, kapag bugbog ng tidaga. Ang pinagtataka ko lang, no, al-alya, pagtututuan, buting kayo mo, al-alya na eh. Nagdana, nung kumanang, talagal-tagal, nagputiday-day, nga niya, ako ng pindot, agbuting ka. Ang pa'y nagpakita niyang abuso. Kakulo dyan. Nakatayo ka dito. Gumaganon dito. Abay, kabuting mo kayo, ulit ka sa sinisetan tayo ka. Kabuting mo kayo. Abay, nagpapakita ni setan, gaganyan lang eh. Buting ka. Parayan. Kristiyano na dyan. So nga doon pala Kristiyano mga kasdyan. Patakutin, tumakbo, sa tatakbo. Baka yung hindi niya kayang talunin, matatalon niya ngayon. Dahil sa takot. Di mas lalo mo nagsalita. Oy, ikaw, Alex, tigilan mo yung kaluhan mo. Pero pag salita ng Diyos Papa, nakatakot, iwanan pang Bible. Yan, nagsalita siguro yan. Siguro, amin siguro mga lalaki dito, masunurin na. Pag hindi ka masunurin, magpapakita ako sa'yo. Ganyan. Siguro, yun na hinihintay itong mga kabataan natin. Yan, lalakad yan, walang humahawa. Nasaan ka ngayon, Alex? Bakit mo sinod yung sinasabi ko sa'yo? Maging masunuro sa magulang. Yan, malakas siguro, buting bigiti pa. Maging masunurin na sila. Huwag natin hintayin na ganyan. Kung paano pumilis siya, kaya siya tayong gawin nyo. Ikaw naman, para sawayin ka sa pamilya, bungangira ka na asawa ng babae. Sino ka? Ako si Lucifer. Oo, Lucifer. Hindi ko na uulitin. Hindi pa nagsalita, takot na. Ang ugali natin, kapatid, hindi tayo nandito na para mangaral na. Tutuhanin natin ang pag-ibig ko. Amen? Amen. Walang mawala sa atin kung tayo po maging matutuo sa pag-ibig sa Diyos. Bakit hindi niyo subukan? May problema, subukin niyo magtiwala, mananalangin sa Diyos. Kung istoryahin ko yung experience ko sa akin, naku, ang daming blessing, mga sinagot ng Diyos sa akin, mga kapatid. Alam niyo, ang panalangin po, yan po ang higit na mahalaga sa bawat isa. Ang panalangin. Na yun po ang kulang hindi natin ginagampanan. May problema ka na, pagkain lang, wala na. Nagtatampo ka na. Nung hindi ako pumasok sa baptism, ang dami akong pagkain. Hindi ako nawala ng blessing. Nung pumasok ako ng baptism, wala akong kahit pamasahe, wala. Sinubukan na ng Panginoon walang pamasahe, hindi na pupunta sa saan, pupunta. Church of France. Kasi nagpapautang yan. Wala akong pamasahe, hindi ka pamasahe. Ang pumunta, hindi na independente. Alam yung mga kapatid. For the last, dito lang tayo makakain, kaya hindi matagal. Dapat special tayo sa 11:15. Pero dito lang tayo makakain. Sa verse 24, 1 Corinthians 1:21. Preach out, revival. Preach out, revival. There is no revival without prayer. Kailanman, wala pong revival sa ating puso na lumakad sa kalooban ng Diyos kung walang mananalanginin na dapat ugali natin bilang anak ng Diyos. Bakit kasi hindi tayo magiging mananalanginin? Abay, hati mo, kararag gawin niya apay. Anya gawin, di pa nagkararag. Alam niyo, di pa nagkararag. Dahil di flesh kumukontra. Huwag mong pagbibigyan kailanman ang flesh na hindi kararag din niya po Diyos. Ngayon na, pumuntuwa ng Panginoon, pag tayo mo'y mananalanginin. Anong mananalangin mo? Madami. Salamat Panginoon sa buhay, pinagdalo mo sa akin. Salamat Panginoon sa kaligtasan na hindi ako nararapat. Pero iniligtas mo pa rin ako. Ganun ka ako kahalaga sa iyo. Salamat sa kadakilaan ng pagmamahal.
Marami din mag-pray. Salamat po Diyos sa mga hangin na ako'y pinagkaroon sa walang bayad. Ano ba? Salamat Panginoon ng ganito, ipagpupray ko yung kapatid ko dapat maligtas. Ang tatay at nanay ko maligtas po sila, Panginoon, gumawa ka ng paraan. Nawa ako'y lumago sa pananampalataya upang ako'y tumayo sa kanya. Marami din na kaya meron tayong prayer meeting. Meron din tayong panalangin sa gabi sa bawat tahanan ng bawat isa. Hello? Are you with me? There is no revival without prayer. Wala po kailanman ang revival kung hindi ka mananalangin. Kaya, ang mga members o itong mananampalataya, ugaliin natin to hate sin. Itakwil natin o gurain tayong umakibaso. Jagaramit di mali, gurain tayong umakibaso, tayong gumura. Saan ka tayo? Gurain tayo nagkamali. Dapat yung kasalanan na nagtuturo, nag-uudyok, nag-i-invite sa atin na gumawa ng kasalanan, nag-resulta ng kasalanan, dapat patuto tayo mag-hindi. Panahon ng linggo, may nag-invite sa'yo na, magtrabaho ka sa akin, bigyan kita 2,000, kumagat ka sa 2,000, di bali na makaintindi ng Panginoon, mali po yan. Marami natin ganyan. Operan ka ng ganito, sa linggo. Sa linggo naman, bakit mo sa linggo inatapat yung mag-invite sa akin, magtrabaho sa iyo, boss? Linggo, alam mo naman, ang linggo sa Panginoon ka naman magpaglingkuran. Dahil binigyan pa ako ng buhay, kalusugan na ako maglilinggo sa Kanya. Ngayon, pupunin pa ako ng trabaho sa'yo. Pwede ba next Monday na lang? Pwede ganun. Bakit hindi kaya ng Diyos magbigay pa ng ibang amo? Kaya ng Diyos magbigay ha? Para ng palataya ang kulang sa atin eh. Bakit hindi ako manindigan naman ang palataya sa Panginoon? Subukan lang Diyos. Kung titingnan natin paano naman ang Diyos, kumilos sa inyo sa magitan ng pagtiwala sa Diyos. Subukan niyo mga kapatid. Sin is a deadly cancer. Ang kasalanan ko ay isang mamamatay na kanser. Papatayin po tayo. Nagbibigay ang kahinaan. Nagbibigay ang kahinaan spiritually, physically. Pag ikaw po ay mga problema ng financial, God will provide our finance. Yung misis ko, kahit wala yung misis ko, kanyang finance, pwede mabuhay ang gawain. Kung sa inyo, may trabaho kayo, magpasalamat kayo, bigyan kayo ng trabaho ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na dumidepende kayo dyan, hindi ang Diyos. Kasi hawak ng Diyos ang buhay mo, hawak din ng Diyos ang kapalaran natin. Baka makakalimutan natin yan. May trabaho kayo, wala hawak din ng Diyos ang panahon. Kaya, kung nagkamali ang kapatid, kapatawaran, encouragement, to join to serve the Lord. Ganyan na yun. Lahat ng tayo nagkakasala. Pero meron yung sumasadya. Hindi mo pwede yung mga kapatid. Alisin natin yung sadya-sadya. Dapat tayo pong manatiling magpanalangin ng bawat isa, focusing the enemy to fight. Hindi po backward, forward. Pag natamaan, tumayo, forward. Ganyan, hindi po tumayo, backward. Ang tawag doon? Takro, forward, coward. Ganyan. Meron ganyang sundalo na pag natamaan, uuwi na ako kasi ayaw ko nang mamatay. Meron ganyan eh. Mamatay ka rin yan sa pag-uwi mo. Lumalakad ka po, mamatay ka rin. Di mas maganda lumalawan na namatay. Di ba? Kaysa yung umuwi na, namatay na, pinatay ng alak, pinatay ng bisyo, pinatay ng aksident. Pero mas maganda yung mamatay na naglilingkod. Basta po yun. Amen? Kasi po, yung kumuha ng buhay, yan ang iyong maharap sa langit. Maharap sa langit. Kaya ang kamatayan, hindi po makirig. Kundi, ito ay blessing. Bakit mga pastor? Kasi pag tayo namatay na, finish na ang ating trabaho, ang pagsusundo sa atin ay mga angheles ng Diyos. Amen? Amen. Kaysa yung nagsusundo sa'yo, yung may ganyan. Amen? Nagsusundo na. Sino ka? Kali ka na, tiyatin kita sa tirahan natin. Tapoy na impyerno. Kasi ikaw ay umukunwaring baptist, tanggap-tanggapan, hindi ka nagbubunga. Yung pala, hindi ka ligtas. Doon tayo, yun ang bahay natin, sabi ng amo. Nag-enjoy ka ng word, ay dito tayo. Kaya kayo ng gano'n, kaysa susunduin ka ang hell. And dadalhin ka sa, alangan naman sa mababang iba, dadalhin ka sa langit na bayan. May mga anghel satanas na dadalhin ka sa mababang iba, mga kapatid. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kapatid kung saan tayo sumasama. Si brother mo, sumasama sa ganito. Hindi alam yung message. Ay nako, di ba ganyan? Meron ganyan magaling ng mga mister.
Dapat alis-alisin natin yun. Ha? Kaya, ito ang sinabi ng Biblia. Praise up revival. Maraming naipangaral dito sa pulpito, nangangaral ng mga ngaral tungkol po sa encouragement. Bakit hindi kayo ma-charge? Kung ang cellphone ma-charge, tayo hindi tayo ma-charge sa salita ng Diyos. Dahil sa una sa lahat, dahil po yung kasalanan ayaw mong talikuran. Dahil ang ating ugaling masama ayaw nating tanggalin. Ayaw nating i-hate ang kasalanan. Kaya hindi tayo ma-charge sa salita ng Diyos. Kung lamang mayroon po tayong pangarap na itakwil ang kasalanan at kalooban ng sumasunod sa atin, ma-charge po tayo pag mag-uwi. Ano man klaseng tukso mayroon sa labas at dito sa loob. Matuto kayo po lumaban bilang mandirigma na sundalo ni Kristo. Amen. God Almighty, salamat Panginoon sa iyong salita para sa amin naman. Salamat po Diyos sa mga mensahe, Panginoon, na kami po lagi nagkakasala, na wala sa amin po yung obedient heart. Anong nangyari po sa mga Juda, disobedient po sila sa pangaral ni Jeremiah. Dahil sila po ay bihis, dahil po sila po ay blind. Dahil mas minahal nila ang kasalanan, nag-enjoy ng world na pansamantala. Alisin mo sa amin, Panginoon, itong ugaling ganito ang nakaraan na nangyari po sa mga anak mo, Diyos, na Israel ay yung pong pinili. Na huwag naman mangyari sa amin, Panginoon, na mabulit kami sa bisyo, ano ang pong bisyo na kasisira ng katawan, Panginoon, na iyong pong pag-aari. Ay dapat po, Diyos, magputo kami kasuklaman ang gumawa ng kasalanan. Dalahin po, Panginoon, na huwag mo po bayaan, bawat manampalatay ng kinig po ng isa. I pray, O God, to challenge them to the altar. Mga men upstairs, mga women downstairs. Tayo po ay mag-isa sa panalangin, na magkaisa po tayo na hingi ng biyaya ng Diyos. O God Almighty, I pray, ganun po sana ang ating panalangin na magpasalamat sa Panginoon sa paalaala mga young people who have come forward, mga men upstairs, mga women downstairs. Tayo po yung magbuklod sa panalangin. Marami tayo dapat pag-pray ng kapatid. Paralo na Diyos. Diyos kilitiak namin, Diyos Israel. Kaya ni Diyos, sinatapit yung bahay ito na Diyos, amin po din ang nakita. Salamat naman. Nabili para paralo, kada kami pampalagi. Dapat kami kumaapong ang kumpalaging pinipili mo, kanailang gata, kasi ko parang agsirbing, karang agsirbing. Salamat Panginoon, itianda, na parang tugmal mo ka na kami. Nasa ang kamay ayaw, dahil ito yung bagi ngayon ka tinubos. Dahil ito yung bagi. Pero birukin mo man ako, di pakarakrakan na mabait. Dahil doon ang bisyo, ay hindi sa taas. Dawatin mo yung aron, Diyos, nagpapigsahan ko man, pampato. Takawarin mo ako, nilitinong tasulang, may nagkurangan minsan. Nangayon kami kumaabo, magpakubabay sa akong niya, nilibiyag income nito. Dawatin mo yung aron, Diyos, iti masakbayan, ito galbiyag, ito galbaysan. Nga magkikadakan, kada kami ko, Diyos. Ito galbaysan, kada kami. Nakanayon kumaabo nga, masursuruan mo iti makipagnaging ka. Masursuruan mo iti agbati nga kanayon na sumurong ibaleta. Taawan mo ilang di kupang iti daga, malak si iti kasalanan. Na si kami ako naging bagi, iti aming arda-kada. Oh, Almighty God. Agyaman kami iti adulay para
Di pa nagayat nga aming kaya katubas ang death. Kaya kastama ng Diyos, gawa ko naging ang people tumangin tayo ng magdala pagayta. Kastama ka naging tinagan natin paliyan sa magdala ng apo ng pagayta ang ating ulo ng pamilya apo ng kilala. Ngayon kahit saan, kastama ka naging pagbabae ako ng pamilya at maging masunurin sa kanilang mga asawa. Ang mga isubsubyan ni pagtaingan, itimang ten, itiriribo nga maputin tinilasyon bikin ka. Kundi tayo sa kahamon kadakad na sumaw ka rin pranet. Tayo ka rin ng apo. Nangarayin ng pagkakagada kami ng adaan kami, di pa nagtulong na pusong kaligayaan pagayta. Bendisyon ang ako, nagitaan na mga ngerti ng sa akin. Oh, break lang. Kasya na kami may kumain. Adong unay ako, paglalagay sa kanti. I-reforma ko, biyag ito lang may sa kanti. Kastama ko Diyos, marami kami kumain, ikaw wasan. Dangan ang cancer. Salamat po sa akin. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless. Nato si Marisa. Awitin po natin yung tambuhan na awitin. Oh! Sing my soul. Thank you.